Di ba meron butas-butas yun? Meron butas sa TV. Pero ito pa ako umpisa. Di ba meron butas-butas? O anak, anong nagawa mo kasalanan? O ito, o tingnan mo ako ng Father Flavio, ang ipapayo ko sa'yo, Father Flavio, mag-asawa ka. Kung gusto mo maglabas sa sama ng loob, mag-asawa ka. Manligaw ka. Di ba? Pag nagkataon, magkakaanak ka ba? Masasaya ang buhay mo. Di ba? Yung ginagawa ko na yan. Nakantong mapapalo-palo ka dyan sa mga page na yan. Nakikinusto rin ako, ano ang mga feeds sa news feeds, sa mga social media. Baka kung bukas mo pala ng TikTok nito, kung mag-tuklar ng mga mapanood mo, di ba? Kung meron tayo dito, naku, yan ang laro sinasabi natin, abomination. Hindi, bagay-bagay ko yan, di ba? O, lalala si Pinayla, binata si Gabi, di ba? Love Team of the Year. Ano ka naman, di ba? Masagwa nga lang. Tignan, pero mas okay na yan kung kesa doon sa mga kung ano lang natin sa mga tugtog. Di ba? Yan, tuloy nyo na yan. Kung ano man na, kung kasi yung dapat hindi nyo yan lang mga wala na si Jimmy. Pwede yan, di ba? Ano pa ba? Ito, dito yung tayo mga kababayan. Dito Pangilinan. Ito ang yaan bang ibibigay mo pera sa iyo na yan ay talagang akmaya sa iyong mga gastusin. Hindi mo gano'n ang rason ng isang matinong sinalo na nasa matinong kaisipan na bumoto ako ng yes dahil kailangan natin ng budget dahil as kuminsan. Hindi mo gano'n yun. Ang budget ng 2026, ika nga na wala nga yung napakaraming insertion, na wala nga yung napakaraming program appropriation, pero yung kung tawagin maip. Diba? Na kung saan, etong mga politiko na to, kasi yung mga ayuda noon, yung mga tupad, diba? Yung mga yung ginagamit nila pagka meron silang gagawin, doon nangyayari ang distribution. Bawat congressman, dahil nga naman hindi yan kinagat ng kamay ng tubig. Hindi na lang nila at doon sa mga kababayan natin na nangangailangan. Siyempre, yung sakit, hindi naman mo may iiwasan yan. Hindi naman mo maaari. Kung maaari, hindi ka mo kasakit sa loob ng isang tao. Pero hindi mo maaari yan sa ayos sa gusto mo. Lalo yung mga kababayan natin na ika nga walang nakukuha sapat na nutrisyon dahil sa hirap ng buhay. Kaya napakalapit sa sakit. Ngayon, ang strategy ko nito mga magnanakaw na to, ang ginawa ko nila, yung kung tawagin yung guarantee letter. Yan, di ba? Ngayon, pagka wala kang pambayad sa hospital, kailangan mong lapitan itong si congressman, o kaya naman, ito si senator, para makapanghingi ng guarantee letter. Imbis na ilagay na doon sa amin siya, na kung saan wala nang pakialam yung mga politiko dyan sa puto na yan, dahil pera rin lang naman yan ng taong bayan, kailangan pa po natin magbalik loob dito sa mga politiko na to, pagka tayo yung mga kailangan sa ating mga medical bills, di ba? Guarantee letter yan. So, wala nang tupad, wala nang akap, di ba? Ng distrito, Batamus Village. Supportan ka namin dito. Pero kailangan natin, hindi mo kagaya si Juan, mayroong pwesto, mayroong pero wala ko tayong nakikitang pakinabang dito sa mga tao nito. Dito tayo kay Congressman Mike Benson. Pero bago yan, dito muna tayo kay Prof. Calino. Yan, ipunong ang mga magdarang USDP, Political Science Department. Okay. Good morning po, Professor. Good morning, Miguel. Good morning, Ma'am Bel. Good morning po sa lahat ng ating mga persuader. Happy New Year po sa lahat. Happy New Year, Professor. Welcome back to the show. Ito po pinag-usapan natin, lumabas po itong dalawang nature surveys, one from SWS and then there's one from Pulse Asia, na parehong nagpapakita po ng pagbaba ng trust ratings ng Panginoon Marcos Jr. Magkaiba yung exact numbers, pero sinasabi pareho dito sa
swing, no? So, hindi nila wala tayong masasabi ng mga bigat ng mga personalidad, ng mga malalaking isda, ng mga this is actually contrary to Maliit na isda ang nakakulong. Babalikan ko po itong survey na ito ng SWS, maging ng Pulse Asia. Medyo magkaiba yung resulta eh. I don't know kung nakita niyo na po mismo. Pero, hindi eksakto yung number, pero yung bang dahilan, yung ginamitan kung bakit naging ganun yung pagbaba inflation and corruption pareho, kaya nagiging meaningful yung pagkakaiba ng resulta ng dalawang surveys na ito. Ang sinasabi ng Malacanang, those are just numbers, hindi yan makakaapekto sa performance ng Pangulo, pero kailan nila dapat seryosohin ito, lalo dalawang magkaibang survey, ang nakita natin, bumaba talaga ng matindi yung trust ratings ng Pangulo. Well, the president will always dispel this surveys as something that is insignificant, but not necessarily provides for better governance and more decisive actions. You know? So if the president really wants to salvage whatever political capital is left of him, I think they need to take it seriously. And we need to understand that these are two reputable survey firms, no? We're talking about SWS and Pulse Asia. And kung makikita natin talagang significant yung dip doon sa kanyang survey rankings. So basically, -3 and -14, no? Kung titignan natin yung disparity between the trust and the distrust, basically, so this is really big, you know, and the president cannot just simply brush this aside as something that will not affect his performance, because really, this is a manifestation, o sinasalamin nito yung kasalukuyang performance na meron siya, basically, and this is very, very problematic at this part. Hindi ko po sure kung kaya niyo sa amin ipaliwanag itong professor, pero kasi may mga nagtatanong kung bakit mas mababa yung net trust ni Marcos Jr. dun sa SWS compared sa Pulse Asia. Ay, help us understand, paano po nangyari na gano'n kung ang parehong issue na pinagbasihan is inflation and corruption, but naging gano'n yung data natin? Ayun na po tumangyari si Professor, mabalikan po natin siya mamaya. Pero sinasabi niya sa ulit na natin, sinasabi ng pala siya dito, kung makakapekal naman ang performance ng Pangulong Marcos Jr. Yes, Professor, you're back. Professor? Ayun, wala pa rin po. Ang sinasabi niya, galing itong survey from Ugat United Firms at dapat daw talagang tignan maigi ng palasyo kung saan sila nagkulang dito. Doon sa sinabi niya kanina, the president missed a very important turning point. What could have been, ano nga kaya talaga dapat ang ginawa nila para nagdire-diretso yung momento. But anyway, Professor, balikan natin. Paano mo ba natin papaliwanag? Ba't gano'n? Yung net trust ni Marcos Jr. mas mababa sa SWS compared sa Pulse Asia. Eh kung tutuusin, pareho lang naman po yung ginamit. They're talking about inflation and also corruption na naging dahilan kung ba't ganito yung naging pagbaba. Pero ba't hindi same numbers? No surveys actually, taking it from a scientific perspective, would be exactly alike, no? And kung titignan po natin, syempre may mga methodologies talaga na ginagamit tayo dito when it comes to surveys. These are, scientific assessments, several values, and yun lang, yung mga margin of errors na tayo tinitignan dito. Pero kung titignan natin kasi dito, yung tinatawag natin mga undecided, I think talagang malapit siya, Same goes with the numbers that were posted for the Vice President. I think ito yung makikita natin na talagang merong pagkakahaligulan itong surveys na binigay. Pero siguro mas maganda tingnan natin dito, DJ Chacha, is kung paano talaga nangyari, na talagang mababak yung kanyang mga numero, basically. And I think hindi dahil sa may ginagawa si VP Sara, anything significant, anything brilliant. But I think it's really the president and the government self-destructing at this point in time. Talagang hindi. Yun po talaga nangyayari dito eh. Wala naman ginagawa si Bibi Sara. Hindi nga siya naninira, hindi nga siya sumasagot sa mga banat sa kanya, di ba? Ni Anticler, minangayaw siya dyan sa PCO. Pero sila ko mismo, ginawa sa una sarili nila. Nagawa na sabihin natin, bigyan ng magandang direksyon itong napakalaking issue na to, which I think, as I was mentioning a while ago, the president would have actually used this as a very important platform for him to wage and call out war
Malacanang, definitely he is in a very, very precarious situation at this point in time. And hindi niya talaga magagawa decisively yung kanyang dapat gawin. At ito yung nakaka-apekto doon sa kanyang pagbaba ng numero. So it's really a choice between, how to really navigate between having this low trust ratings and effectively addressing the issue of corruption na medyo ma-endanger din naman yung kanilang sitwasyon ng state. Okay, so ang linaw po na sinasabi ni Professor, self-destruction, no? Dahil nga dito sa nangyari po na expose tungkol sa Blackwater scandal, ano po, na hindi napapangasiwaan ng maayos ang flow ng investigasyon. Kasi dahil nyo, kung meron kang pinagtatakpan, definitely, parang Professor, parang yung taong bayan nag-oobserba na hindi lubos na nagagawa ang pagdiskubre sa katotohanan kasi nga may pinagtatakpan. Ganun po ang dapat natin na pag-unawa sa libanagit, di ba, Professor? Ano po? Tama po yun, no? Kasi if hindi natin kanina yung tinatawag po natin na decisiveness, yung decision making at this point in time is very crucial for the President. At kung medyo meron talaga siya dito pinakamahan at meron siya pinakatakutan basically, ito yung nagiging lang sa kanya na para talaga isiwala. And then to this extent, it will inflammatory corruption. Kasi sa totoo lang, magkano kasi talaga siyang gawin yung barometro ng kanyang maaaring maging legacy. No? Kasi this is really a very important issue na kung saan po pwede na talagang linisin yung legacy ng kanyang pamilya. Because let's face it, the Marcos family has already been the issue of corruption for the very corruption for the family ng kanyang ama. No? So dito sa akin, maganda yung pag-ibig sa kanya na parang hindi ka yung kanyang pamilya at hindi yung masamang impression na po. Pero ang nangyayari kasi instead of doing this, parang mas lalo lumalabas yung impression that they're struggling corruption and that they're afraid of really exposing it because yung tao bayan ay nag-iisip na baka sila rin ay involved dito. So, yun yung mahirap kasi, masabi nga natin, yung walang kasalanan, they really cast the first stone. No? And the way I'm seeing it here is that the President is really holding himself from going to trouble in these investigations because nalaman pa rin ang Malacanang na maaaring may mga dokumento, may mga secret things na program ng kanyang doorstep. And kung binanggit na naman ito natin, hindi nga natin ito na-amplify PEA because ang pinagdala ng Malacanang lagi is binalik and reflection. And in the process, it's going to happen. Nandoon pala, yung dulo ng tubig sa mismong pintuan. So, ano ngayon ang kritikal sa unang kwarta ng taon na ito? Kasi po, alam naman din ang Professor na sa July, second to the last sora na niya. Hindi ba? By naisip po, last sora na. Meaning, hindi may tatanggi sa nanungkulang po ng 6 na taon, may pagkataon siya papunta ka na sa lingda na iyong panunungkulan. So ano ang kritikal? Una, para tumaas-taas man lang ang tiwala ng taong bayan sa Pangulong Marcos Jr. Memories are created, and only the wrong. Laughter never. Itong unang 3 quarter na ito, ano ang mga critical na dapat niyang gawin at ano ang dapat asahan din natin sa mga obserbasyon mo nga na nangyayari ngayon sa ginagawang investigasyon? Simple lang naman, pero unang kinakailangan rin magkaroon ng focus yung gobyerno.
hindi lang po pwedeng optics, hindi lang po pwedeng puro rhetorics, no? Kasi I think ang mga kababayan natin is really looking for something drastic na gagawin ng ating Pangulo. And for quite some time, nagbigay sila ng mga pahayag, nagbigay sila ng mga assertions that, may mga magpupulong na this time around. Well, I understand the government, they really want to come up with an airtight investigation, they really want to come up with very good cases. Pero, yung conviction naman does not really preclude people from being investigated. So I think what is important here is for the public to know that the wheels of justice is actually moving and that the focus of the president is really there. Ang nangyayari kasi is that instead of focusing head-on this issue, nagkakaroon pa ng nagkakaroon pa ng mga diversions Parang ang nangyayari is that yung mga kaalyado ng Pangulo, ang ina-amplify pa nila yung mga issues na political, lalong-lalo na dito sa mga Dutertes, which I think does not also sit well with the public, basically, because though this corruption is a political issue, I think this mess right now that the government is into could really best be addressed by the government because they have all the resources available with them. Ang kailangan lang talaga is focus on the political will. Second, Sana ganito kagaling itong si Ante Claire, no? Sana ganito yung mga taga-PCO, ganito ho nila atakihin yung mga issue na bumabalot ang administrasyon ng Marcos Jr. Kaso, kada buka ng kanilang mga bunganga dapat laging kakibat yung salitang yung pangalan Duterte. Di ba? O pagka merong mainit na issue, pangtapal Duterte, nung una, gumagana. Pagka medyo palpak itong si Marcos Jr. sa isang aspeto ng pamamahala niya, pagkatapad niya Duterte. O bumagsak ang tulay, kasalanan ni Duterte. Nagbaha, kasalanan ni Duterte. Di ba? Kahit na administrasyon na niya, puro Duterte. Lahat na lang nang nangyayari, puro Duterte. Mahalang ganito, kasalanan ni Duterte. Kaso mga kababayan, mag-aapat na taon na ho itong si Bangag. Di ba, mag-aapat na taon na ho siya, papahanggang sa ngayong mga panahon na to, ang PCO, ang pinagbibintangan lagi, ang pamilya Duterte. hindi, kinakailangan din siguro makita ng ating taong bayan na yung decisiveness to control corruption is also invariably connected with effective governance. Kinakailangan mapaayos natin yung ating mga economic imperatives which right now is really not in a very good shape. That's why kung maalala natin sa survey, lumalabas doon, inflation and unemployment remains to be very important considerations. So lumalabas na dahil sa sobrang involved tayo dito sa corruption scandal na to, nawawalan yung government ng focus doon sa iba't ibang mga issues. We're one of the countries, I believe, in Southeast Asia that has the lowest tourism revenues for 2025. So nakakalungkot na ang dami sana pwedeng gawin at ibalita sa atin ng gobyerno na magandang ginagawa nila pero medyo nalulunod sila dito sa political noise. I think they need to re-establish that focus. And siguro kailangan din, Manong Ted, na tignan din natin how the government will react to other issues. Maraming issues na kinakaharap tayo na hindi nabibigyan ng atensyon ng gobyerno. Halimbawa, ano na nangyari sa Muhartika Fund? What happened to the gold that was sold by the government in the past year? Ano nang nangyari dito sa mga infrastructures na ginagawa natin? Ano nang nangyari sa budget ng halimbawa ng Department of Education o dito sa Department of Health nung sa 2025 So all of these things, kasi itong flood control para sa akin is just the tip of the iceberg. Mayroon pang mas malalim na mga corruption related matters na hindi pa rin nalalaga na isasawalat sa atin ng gobyerno. And if the government will actually take the lead or take the charge in making the people understand na mayroon pa palang mas malalaking iskandalo, I think this will somehow make the public realize that the government is really serious about fighting corruption head-on. Gawin natin halimbawa itong Cabral Files o DPWH leaks at ngayon binansagan naman ng palasyo na Leviste Files. Gawin natin halimbawa ito. Sa nangyaring ito, vis-a-vis the reaction and the narrative of the palace. Ano ang iyong analysis doon, Froilan? Well, basically,
ito nga nangyayari, no? I think we have good people in the persona of Congressman Leviste, same goes with Kiko Barsaga, who is actually very brave about exposing yung katotohanan. And I think this is what the public is demanding for a long time. Because justice will always be equated with the truth. No? And for as long as wala sa amin yung katotohanan, hindi natin magkakamit yung tunay ng hustisya. And this becomes the cornerstone of trust. You know? Kaya kung mababa yung trust is because hindi ibinibigay sa atin yung katotohanan. Ano ang masasabi mo sa ngayon ang dulo na nitong hinahantungan nitong Cabral Fires naging kinlason, no? Kung maalala po natin, may 5 na mga miyembro ng gabinete at sinasabi na nagbigay ng alokasyon, no? Oo, nagkaroon nga daw ng parang supposedly insertion o paglalaan ng pera, may particular na halaga, and sinasabi na po mga tulong. So, when you say cabinet secretary, official family secretary yun, di ba? Malaking yun. Kasi na, cabinet secretary, hindi may mga initials. Opo. So, anong base niyo po dito? Dahil na nga dito sa proposal ko ng ating sa 21 na kapag gano'n na, na may mga pinapagigit na ng mga initials, hindi mga sinasabi na miyembro ng gabinete, natangkol dito o sa mga insertions na ito, paano kaya tatanggapin ng tao kung hindi na tayo napapansinin o wala akong nangyayari anumang pong pag-iimbestiga sa katumanan kung iba